Krimen, hindi ho talagang pwedeng ipakawala eh. Dinadala ho siya sa Bahay Pag-asa, meron ho doong psychologist, may social worker, at pwede rin pong mag-aral yung bata doon, yung alternative learning system. No, yun po yung aming karanasan. Opo, napakaganda po niyang programa na yan, pero yung atin po kasing mungkahi, iba ang karumal-dumal na krimen po kasi, Senator Win. Hindi talaga ako payag na dyan lang sa Bahay Pag-asa. Nakita ko yung Bahay Pag-asa doon sa Bicol na pambihira. Ito ba yun? Baka walang maramdamang pagsisisi yung bata eh. Ang alam niyo po kasi, sa akin pong, sa karumal-dumal po ito ha. Sa heinous crimes. Po yun. Opo, hindi po doon sa mga regular na petty, okay lang po ako doon sa kanila, sa Bahay Pag-asa sa kanila. Pero doon po sa mga karumal-dumal na krimen, yung realization kasi ang importante po sa lahat, yung realization, yung matanggap mo, yung nga po yung argumento ni Senator Marcoleta, matanggap mo na ikaw ay may ginawang kasalanan. Opo. At yung kasalanan na ginawa mong karumal-dumal na krimen ay pumasok sa puso't isipan at kaluluwa mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan. At hindi ko po nakikita doon sa Bahay Pag-asa na magbabayad ng kasalanan ang isang batang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, kung imbis na sana tayo ay lawakin pa natin yung Bahay Pag-asa, okay, maganda, para doon sa mga krimen na sabi nila 6 years down, okay. Wala akong ano dun. Pero yung wala tayong facility para doon sa mga batang gumawa ng krimen na karumal-dumal at dadaanin lang po natin sila sa intervention kagad. Medyo dun lang po. Sana meron munang realization, after ng pagsisisi, tsaka papasok ang intervention. Kasi kung para dito sa mga nakaisip na mang-rape kayo, grupo, i-video nyo yung tao, i-video nyo yung bata habang pinapatay nyo, wow, kahit saan ko po tingnan, anong intervention ang gagawin mo doon? Kailangan muna nung taong yon, nung batang yon, kung ano man siya, ma-realize niya muna yung ginawa niyang kasalanan. Paano niya ma-realize yun? Kung hindi natin siya, hindi ho ikulong sa bilibid, ikulong sa isang juvenile detention. Meron naman po talaga dapat juvenile detention tayo sa Pilipinas eh. Wala naman po talagang, ang opinion ko po galing sa nangulungan eh. Ito po yung totoong mungkahi po sa inyo, na meron talagang criminal mind. Meron talagang mga taong nabuo na sa isip nila na sila'y kriminal. At yung pong pagiging kriminal na yon, hindi natin mababago yon ng kwentuhan lang. Kailangan yung pagdusahan niya ang ginawa niyang kasalanan. Kasi po, sarili po itong experience. Kung ako po siguro ay hindi ikinulong, ako po'y dinala lang sa lugar na kwentuhan tayo o psychologist o psychiatrist, baka siraulo pa rin po ako hanggang ngayon. Baka hindi ko po inaabot ito siguro. Pero dahil ako po'y nangulungan, naramdaman ko ang malayo sa pamilya ko, naramdaman ko ang init, ang baho sa loob ng kulungan. Na ang kulungan po ay dapat ang laman ay 60, kami 100 mahigit sa isang selda. Ang iba'y nakahiga, ang iba'y nakaupo. Sa loob ng CR, may taong natutulog, 4 na tao. Iihi ka, makikiraan ka. Pagyaan po lahat yan, nadaanan ng isang tao, doon ka mag-iisip na magbago. Yun lamang po ang aking mungkahi. Hindi ko po kayo kinokontra, lahat kayo, tama po ang sinasabi ninyo, lahat yan. Ang argumento ko po doon lamang sa gumawa ng heinous crime. Hindi po ako sang-ayon na ito lang ang gagawin natin sa mga ito.
dahil hindi po ako naniniwala na itong mga batang ito ay dapat ituring na bata kapag ikaw ay gumawa ng ganyang krimen. Dahil yan, imposibleng hindi mo alam yun. Imposibleng ikaw ay musmus para magplano, na kapag plano ka na ganito gagawin natin, aabangan natin, pag inabangan natin, kukunin mo, ikaw mauna. So, paano naging bata yun? Opo, yun lamang po ang aking mungkahi. Ako po'y suportado ko po yung bahay pangarap na yan, pero kailangan natin ng youth detention, sir. Ako naintindihan ko. Talagang Opo. nung... Sabi ko nga, opo. Ano po yan eh? Dati na po tayong may Boys Town. Yun po ang talagang sana, yun sana ang ginawa natin, pinalawak natin, ang nangyari na wala. Hindi po kasi ako sang-ayon din. Nakita ko din po yan, katulad po ng paglalahad ko sa inyo kanina. Nakita ko rin po yan sa Bilibid nung araw. Hindi po talaga ako sang-ayon. Nakasama yung mga bata na yan. Kasi ginagamit po talaga. Sa Bilibid lang po, ginagamit yung mga batang yan sa kalokohan eh. Sobrang ginamit po yan ng mga matatanda sa mga pangkat-pangkat. Kaya po ako, sinulong ko yan na ihiwalay. Kaya ngayon po, yun po yung binibigay kong idea. Kasi yan din po yung ginagawa ng ibang bansa. Meron din po silang youth detention center. Yun po, sana, iba pa rin po kasi yung alam mo na ikaw ay nakakulong. Na nagbabayad ka ng kasalanan po. Yun lang po yung gusto kong maramdaman ng kung sino man itong mga kabataan na nakakommit ng heinous crime, maramdaman nila na nakakulong sila. Na meron pader, meron talagang mga dapat sundin, na yung rehabilitation mo, kasama yung formation mo bilang tao. Kasi alam niyo sa Bilibid, may disiplina eh. Kasama yung hindi puro utak mo lang, hindi puro yung pag-iisip mo lang, ang iniisip, pati physical mo. Pati physical mo, inaayos ng pangungulungan. Yun po yun eh. Yun yung gusto kong ma-achieve nitong mga ito. Hindi, yung intervention natin, maraming salamat. Oh, gusto ko yan. Oh, yan nga ang pinaglaban ko sa kulungan nung araw eh, yung ganyang intervention. Human rights, lahat ng yan, pinaglaban natin po yan sa Bilibid. Kahit tingnan nyo po sa talaan ng New Bilibid Prison, nandiyan po yan. Isa po tayo sa nakipaglaban dyan. Pero may katotohanan eh. Yung katotohanan, dapat magbayad ka ng kasalanan mo. Saan? Dapat detention center. Yun lang naman po. Kailangan mga kabataan na nandoon, na nakakulong sila, alam nilang nakakulong sila at nagbabayad sila ng kasalanan nila. At siguro po, kapag sila'y nakitaan na sila'y okay, tsaka po sila ilipat sa bahay pangarap. Doon natin ngayon makikita kung sila ay dapat bang bigyan ng panibagong buhay. Kasi po, kung kaagad meron tayong okay ka na dito, ito lang mangyayari sa iyo. Kung maniwala ka sa akin, Boss Win, maniwala ka sa akin, walang pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Nako. Opo. May isa pa. Some questions about his privilege speech. Opo, isa pong karangalan ang matanong ng ating guro. Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue. Kasi truly, one of the most important gifts of God is children. Diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa hindi lang sa present generation pero sa next generations, di ba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat o ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation.
Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Di ba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay ano lang, pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So, yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo hulihin at hindi naman tayo paparusahan? Opo, maraming salamat po, Senator Alan. Alam niyo po, kanina nailhad ko po yan. Noong ako po ay 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng gobernador, malakas ka. So, pag hinuhuli kami ng pulis po, lagi tayong nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong kasi meron akong sandigan. Opo. Kaya po yung hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo po'y napalapit naman sa isang pangulo at yung pangulo na yon naging sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo pero konsentidor din nung una. Opo, ano. Kaya po nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire-diretso po yun. Let me appreciate both your humility. Opo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa iyo naman ay personal experience. Opo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi yung nangyayari sa kalye, yung appreciation eh. Opo. So, may laban between the intellectual and the upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. Opo. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, Baguio, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas, no? Opo. So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly colonial mentality dahil mahigit 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro mahaba history nila sa human rights, but kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala akong I accept and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc. But in
Asian societies, Eastern societies, may emphasis on the family, may emphasis on society, in the barangay, kaya nga bayanihan di ba? So ang punto ko, parang nawala kasi yung emphasis na kung ano man ang magiging akma, whether it's better implementation of the law or whether it's amendment of the law, whatever happens, dapat malinaw, matanda man o matanda, that you cannot do the crime if you cannot do the time. Opo. Di ba? Opo. Kung hindi mo kayang pagbayaran yung consequence ng action mo, I think it was Bishop Pastor Peter Tanchi who always said na, you're free to make a decision, but you are not free to decide ano yung consequence ng decision mo. Di ba? So kung teenager ka, gusto mo maging sexually active, nasa iyo yun. Pero pag nabuntis, wala kang ibang sisisihin. Kung ikaw yung lalaki, ikaw nakabuntis. Kung ikaw babae, nabuntis ka. Kasi kayo nag-decide na mag-sex, assuming consensual yung sex. So, walang pwedeng magsabi sa yung wag, kahit magulang ngayon. Of course, your parents can say that, di ba? So, if any one of us here want to vape, that's up to you. Pero kung magka-lung disease ka, that's not up to you. Di ba? Kasi part ng science yan Di ba na bawat desisyon mo, kung mandaya ka sa exam, nasa sayo yan. Pero pag nahuli ka, expelled ka, ano bang ine-expect mo? So ang point ko, Senator, Brother Robin, di ba? There are many issues included here. Halimbawa, corporal punishment. On one hand, there is a lot of science showing na let's step away from corporal punishment. On the other hand, hindi ko lang alam sa Quran, sa Bible, di ba, yung do not spare the rod. Di ba? So, dun sa show namin ng ate ko, kasama ni Boy Abunda, na naging topic yon na kasi meron isang magulang, bata kasi siya naging magulang, kino-complain siya ng ate niya kasi ina-abuse yung mga anak niya. Yung sobrang palo, etc. Pero ang pagkasabi naman nung ate niya, parang matanda na sila, ginaganon pa. So parang sabi ni Ate Pia, so nung bata pa, okay na i-abuse. So nung tinatanong ni Kuya Boy Abunda, so tama ba any kind of palo masama? So sabi ko, iba yung masama sa bawal. So there are certain people who believe any corporal punishment sa bata bawal. There are certain people who believe pwede. But sa batas, malinaw ang bawal yung abuse. So for example, kung halimbawa sinumbong nung sa kantin, nagnakaw doon, bawal bang paluin ang kamay? Pero obviously, Senator, di ba? Halimbawa, sinuntok sa tadyang, o sinipa sa pinasa, obviously abuse yun So where do you draw the line? No? But ang point is that in a more disciplined generation, two of the secrets, of course, is that walang droga. Kasi nung nagkaroon ng shabu, umiba talaga Iba nung cocaine, morphine, heroin, and marijuana At iba talaga nung nagkaroon ng shabu kasi shabu does certain things to your brain. Halimbawa, hallucinations mental. It's scientifically proven, di ba? Yung, for example, sa marijuana or sa ibang drugs, hindi mo babarilin yung sarili mong magulang tapos sasabihin mo kasi nakita mo demonyo. Kaya hindi ka mangre-rape ng 5 years old tapos sasabihin mo akala mo kasi 18. Hindi mo pa rin dapat i-rape kung 18 anyos. But yung as you said, heinous, karumal-dumal, di ba? But the point I want to make is that as we look at all of this, because I'd like to commit to you today that we will prioritize this, and of course to our colleagues, what is important is that when we come up with a consensus, malinaw sa magulang at saka sa bata that government rewards doing good and punishes doing bad. Di ba, as you said, di ba na, I mean, medyo kumakain ako nung nakikinig ako sa iyo sa loob na nung kunikwento mo kasi isang ministry ko sa jail So trinatry ko na every birthday ko nandyan ako sa Camp Bagong Diwa, 3 yung jail dyan Metro Manila Integrated Jail, Taguig City Jail, tsaka yung yung mga
ang tawag, high security, Opo, opo. 'di ba? And over time, nagkaroon kami ng mga programa diyan, computer programs, etc. no. So nung sinasabi mo na parang pag punong-puno, pag sa CR, siyempre pag nandun naman ako, gusto kong maayos, 'di ba? Opo, opo. Malagyan ng TV, programa, etc. So doon talaga naglalaban yung theory at saka yung actual sa nangyayari. Kasi kung susundin mo rin sa Western, which kita ko naman yung punto, hindi lang punishment yan, rehabilitation din, at kailangan din yung dignity ng life. So ano naman yung dignity na ang selda pang 10, 30 kayo nandun? Di ba lalo nung COVID? Di ba lalo nung COVID na lahat tayo gumagawa ng paraan wag magkasakit, tapos sa mga kulungan, marami talagang nadali kasi walang protocols, walang PPE, tapos punong-puno, no? But the point I wanted to make is that in every law we make, we have to input our culture. Anong kultura ng pamilyang Pilipino? 'Di ba? Anong kultura ng Malilenyo? Anong kultura ng taga Bicol? At sa kultura na 'yan, since we are acting as a family and as a society, how do we make sure na kasi sasabi natin, may discernment ba o hindi? Okay, ibalik natin doon. Kung klarong-klaro sa kanila, sa kahit anong edad, na eto masama, etong mabuti, then hindi ka papasok sa discernment kasi itanong mo lang sa bata, at nangyari ito sa Palawan. Nung araw, especially during the time of Mayor Hagedorn, di ba? Magtapon ka ng upos ng sigarilyo, bata ang pupulot. Ibabalik dun sa turista at sasabihin, sir, hindi kami nagkakalat dito sa... So nakaka-discern siya na mali magtapon at mali magkalat, di ba? Sapagkat society as a whole sees that. Pero I was watching over Sunday si Pastor Paulo Punsalan, sinasabi nga niya na pag may nagtapon ng cup ng McDonald's, Jollibee, parang gusto niyang katukin at huwag ka magtapon, di ba? So, syempre, kung ikaw 10, 11-year-old at yung tatay mo bubuksan yung bintana, magtatapon dun sa kalye, ang tingin mo tama yun. Di ba? Pero kung napapanood mo sa social media, napapanood mo sa TV, napapanood mo sa bahay, mali is mali, alam mo na rin kung anong mali. Ang problema sa YouTube, nahuli ko mga pamangking ko one time, eto Western mostly. May mga YouTube channel, walang ginawa kung hindi ipakita paano mangalas ka sa school. Paano alas ka yung teacher. Yung spirit lang ng medyo rebelde, cool ka, etc. Yung iba nakakatuwa, pero yung iba over the line na. So, in that case, it doesn't matter if you're 14, 15, 16, 17. Nako-confuse talaga eh. Kasi we used to live in a society na at least 80-90%, klaro kung anong tama, klaro kung anong mali. Pero ngayon, you live in a society where yung mali, sinasabing tama, yung tama, sinasabing mali. A good example now is abortion. Very, very clear sa ating konstitusyon na bawal yan. Di ba? But, pakonti-konti, lumilitaw na openly. Pati Commission on Human